Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay at sumusuport o tumatangkilik itong aming programang ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, yes, tayo po ay muli ay lagi nagbabalik sa ating pong stasyon ito. Ito ang radio station nga po ng EJMI. At yun nga po ay napakasarap at napakainam na tayo po muli ay magkausap at magkita po ng itong aming pong channel na ito na kung saan ay patuloy naman po na inyong sinusuportahan. Salamat po sa aming po mga subscriber na patuloy po na kumakapit at nagbibigay po ng mga views at aming pong salamat yung pong ating pong mga nagsusupport sa ating pong radio station pong ito. At ito po hindi lamang po para sa topic na ating pong napapag-usapan, kundi ito po may mga awitin din po na ating pong nakapost nga po dyan po sa ating pong YouTube channel na ito. At praise God sapagkat patuloy tayong iniingatan ng Diyos at maging lahat po ng OFW dito po sa Middle East, sa GCC group. GCC group. Gulf yun, Gulf Country. So, isabihin po ay maging sa buong bansa po ay sa European, sa Asia, ayan, ay welcome po sa ating pong istasyon nito at naway ito po ay magkaroon po ng pagpapaalala at pagpapahayag na tanging Panginoon lamang ating pong itinataas at hindi po ang ating sarili. At sa mga awitin na ating pong ginagawa at pinopost ay yung po ay magagamit nyo po sa ating pong churches o sa ating mga simbahan. Maraming po salamat at patuloy lang po tayong kumapit at manatili sa presensya ng Diyos. Yan. Ang ating pong topic, ako po pala si Prox Bench, sa hindi po nakakakilala at patuloy na kung inyong mapapagtuunan natin ng yung pag-uusapan po natin is bigyan po natin ng pansin yan. At ito po ay galing po sa aklat ng Biblia. Sabi nga po ay sa parable, marami po kasing binanggit sa parable, nasa 43 parable po siya. Pero selected lang po ang ating pong nakukuha at mapapag-usapan. But yun nga po ay lahat naman po yun ay kapahayagan ng ating Diyos. Kaya ating po basahin lahat po ng mga parables po na ginawa ng ating Diyos doon po sa pagkakataon na siya po ay nandito sa lupa. Ang ating pong topic ngayon ay ito po ay pagbabalik loob yan. Pagbabalik loob ang topic po natin. Ito po ay hango po sa parable na sinabi ng ating Panginoon nung siya nandito ay may mga Pariseo at saka mga eskriba na lumapit sa kanya. Alam niyo naman mga taong kahit na nagbigay na ng mga words ng ating Panginoon at mga miracle ay ganoon pa rin ang hinahanap nila. Hinahanap nila yung Messiah. Hindi pa rin nila makita kung hindi nila alam or matanggap na kaharap na nila yung Messiah ng ating Panginoon. At sabi nga ay dapat bang sabi ng mga Hechusera doon, sabi nga bakit dapat bang tanggapin ang isang makasalanan sa langit o yun, dapat bang tanggapin yan, dapat bang tanggapin. Sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng isang parable. Ito yung alibughang anak yan. Alibughang anak, sabi sa English po prodigal son yan. Marami po nito. At I believe lahat naman po tayo ay relay sa ating pong pag-uusapan ito sapagkat ito minsan na rin pong nasasabi sa churches, sabihin na napapag-aralan sa BS, Bible Study, minsan napipreach, minsan sa mga bata pa lang ay sinasabi na ito, kinukwento na. Ito sabi po sa isang parable, ito may dalawang masabi natin na mayaman yung isang kanyang ama. Dalawa po sila magkapatid, isang bunso at isang panganay. Wow! Ngayon, sa dalawang yun ay masipag naman, mabuting bata or sabihin, mabuting mga tao yung pamilyang ito at may kaya yung kanyang ama. Of course, yung kanyang ama may kaya. So, yung dalawang magkapatid ay nagtatrabaho sa farm yan. Maaring isa sa ibang binigay na task o trabaho ng kanyang ama. But yung pong kanyang bunsong anak ay
nakapag-isip at nagdesisyon na lumapit sa kanyang ama. At ang sabi niya ay, Ama, ninanais ko pong kuhanin yung aking aking mana. Yan. Yung kanya pong mana. So, ibig sabihin mana, yung minamana natin sa ating, kung meron tayong mamanahin, no? Sa ating mga magulang. Kung meron man, praise God. Ay, glory to God sa buhay mo. At kung may mana, ay kanya pong kinuha to at kanya pong dinala. At of course, ang ama, mabait nga dahil ibinigay na niya yung kanyang mana. So, sa kanyang paglikas sa kanyang bahay, ay nakapunta siya sa isang bayan na kung saan ay parang city, yan. Nandun yung mga kasiyahan. Talagang bawat kibot mo, galaw mo, may bayad. Siyempre, pera yun, di ba? So, namuhay siya doon ng parang walang hanggang katapusang kasiyahan. Yun. So, ibig sabihin po ay niwalagdas niya ang kanyang pong mana o naubos. Siguro, nagsusugal siya or let's say, mga bisyo. Lahat na siguro tinikman na niya kasi nga baka maaaring malaki ang manang ang kanyang nakuha. Sa panahon na yon ay dumating yung taggutom at talagang siguro bumaksak yung pamumuhay doon sa sitting yon kung saan ay nagkaroon po ng taggutom. At isa siya sa naubusan niya kanyang pong pera o pananalapi or savings siguro niya naubos na. So siguro sa panahon na yon dahil sa marami siyang pera, hindi siya nag-isip na siya ay magtrabaho o para madagdagan ang kanyang income para hindi mabawasan or sabihin, nababawasan man ay may pumapalit, parang gano'n. No? Pero wala pong gano'n na nangyari. Hanggang sa naubos siya ay pumasok siya sa isang farm, sa isang negosyante na hindi niya alam kung ano magiging trabaho niya. At dinala siya doon sa farm nga po sa talagang bukirin, yan, sa Tagalog, bukirin, ay nandun nakita niyo yung mga baboy. Yan, mga baboy na kung saan doon sa nilagay at pinag-alaga ng baboy. Siyempre sa panahon na yon ay wala siyang pera, wala siyang pagkain, pambili. Siyempre pag wala kang pera, walang pagkain, makakabili, di ba? Ninanais niyang kainin na rin yung pagkain ng baboy. So, parang masabi lang makapag-survive sa sarili. So, inisip niya sa kanyang sarili at sabi niya, doon sa tahanan ng aking ama, ang mga trabahador, mga trabahador niya ay kumakain ng maayos at sagana. Hindi sa ganitong pagkakataon sa kanyang nakita. So naisip niya na bumalik or magdesisyon siya. Sabi niya ay babalik ako sa aking ama. Babalik ako. So nandiyon yung desisyon niya bumalik. Then yung time na yon ay talagang sinabi niya sa sarili niya na ako iharap sa aking ama hindi para isang anak kundi trabador na lang. Yan. Ang kanya pong ninanais. Nung pumunta siya doon ay malayo pa lang ay nakita siya ng kanyang ama. At sa kanyang pagkita ng ama sa kanya ay kanya siyang niyakap at sinabing tinawag ang kanyang mga utusan. At sinabi niya na sa kanya sabi niya, Ama, hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak. Ako po yan nandito upang magtrabaho, hindi para isang inyo pong ituring na anak. Pero siyempre, ama, ano ba ang pagkilala sa ating ama? Diba? Sila yung nagpo-provide, sila yung umuunawa, sila yung nagbibigay ng pag-asa rin sa kanilang mga anak, at sila yung nag-guide sa ating mga anak. Parang tayo, mga kaproks, no? Binibigay natin yung ating support sa ating mga anak. Ganun po ang ginawa niya. Tinawag niya ang kanyang mga utusan at binigyan ng balabal at pinaghanda pa ng piging. O yung para sa atin dito yung party. Yan. Yung mga kasiyahan o sabihin natin event, nagkaroon ng event na biglaan, nakainan, pistahan, ganun. At pinatay niya yung isang matabang guya. Sabihin yung malaking yun, siguro baka na yung ganda na talagang siguro mamahalin yun, mga ganon. So, pinapatay niya yun para sa isang kanyang anak na pagbabalik. Ngayon, nung pagkadating yun, ay pagkatapos po yun, ay umuwi ang kanyang panganay. Makita niya may kasiyahan sa bahay. Siyempre, na-shock siya. Bah,
ano to, meron dito, may party ba o may birthday ba? Birthday ba ni ama? Birthday ba ni Nino? Diba? Nung nakita niya na nandun ang kanyang kapatid na bunso, ay hindi siya dumiretso sa bahay. Naiwan siya doon sa loob sa labas ng bahay at nagmumukmok at nagkagalit siguro, maaaring galit, maaaring pinipigil lang yung sarili niya dahil maraming tao, hindi niya magawang magalit na pumasok doon at sabihin sa kanyang kapatid na bakit bumalik, bakit pa nagbalik, ganyan, di ba, no? Ang ama ay lumapit. Of course, ang ama pa rin ang siyang ating nagpakumbaba, lumapit sa kanyang anak. At sinabi na, siyempre, pinakinggan muna ng ama kung ano yung complaint ng kanyang anak. Sabi niya, bakit ganoon, ama? Ako ay matagal na akong kasama ninyo dito at ako ay nagtatrabaho sa Bukirin. Ni minsan, sa isang kambing ay hindi mo ko binigyan para sa pagsaluhan naming kaibigan. Ngayon, hindi nagalit ang ama niya. Actually, hindi siya yung nagsinabi na, bakit ka nagreklamo? Bakit ka nagganyan? Hindi po gano'n. Ako ang marito, hindi po gano'n. At sinabi niya, yung kapatid ay bumalik na. At ang lahat na nangyari dito sa atin ay akin ang pinawalang sala. Sabihin sa kanyang anak. At sinabi niya ang aking anak at ang iyong anak, ang iyong kapatid ay nabuhay na muli. Ay, yun ang kanyang pong ginamit. Pero sinabi pa rin niya na ang lahat ng meron ako ay sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, mas malaki palang mamamanan ng kanyang panganay kumpara doon sa bunso na nakuha na. So, anong sinasabi ng Panginoon? Nung sinabi na yon at nagkaroon ng pag-isip ang mga Pariseo at mga Eskriba, ay sinabi niya doon na kapag ba ang isang tao na makasalanan na hindi mo pwedeng bigyan ng second chance, parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ba na ang isang tao na makasalanan ay hindi pwede bang magsisi? Di ba? Ganun. Hindi ba na ang isang tao na lublob sa bisyo, sa lublob sa ginawa niyang kasalanan ay hindi pwedeng magsisi? Ang Diyos Ama, ang Diyos ang Anak, pag tayo lumapit sa Kanya, tayo po ay patatawarin niya. Kasalanan man niya, napakalaki ng kasalanan mo sa Diyos, napakalaki ng pagkukulang mo sa Diyos, napakalaki ng na ginawa mong pagkakamali. Kapag ito'y pinagsisihan mo at tinalikdan mo ang mga kasalanan mo at lumapit ka na may pagsisisi, tatanggapin ka. Iyon ang Ama natin, ang ating Diyos Ama, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Diba? Ganun po, mga kaproks, mga kapatid. Kapag mayroong isang tao na lumalapit sa iyo, may kasalanan sa iyo, let's say, literal na may kasalanan sa iyo at humingi sa iyong tawad, tanggapin mo. Dahil iyon, ibig sabihin, kinoconvict siya ng sarili niya na humingi ng tawad sa iyo at tanggapin mo. Yes, mahirap. Baka maaaring, sabi nga ng isang pastor ito, napakahirap tanggapin, mga kaproks. Na yung kanya pong anak ay pastor po siya. Yung pong kanyang anak ay ni-rape. Salitang rape hindi naging maganda. Pero ano ginawa ng pastor na yun? Nahuli yung nang rape sa kanyang anak, pumunta doon sa kulungan, alam mo sabi, pinapatawad kita. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Wow, mahirap yun. Di ba? Pero ginawa niya yon for the sake na gaya ng ginawa ng alibughang anak na humingi ng tawad at pinatawad ng kanyang ama. Diba? Ikaw, ayaw mo bang patawad? Ikaw na sa loob ng simbahan bilang pastor, ayaw mo bang patawad sa mga tupa mong nawala? Diba? Wow. Ikaw na pastor ka, na kaya mo bang tanggapin uli yung mga tupa mong minsan ay nakapagsalita na hindi maganda sa iyo? Maraming pong ganyan na mga leaders, pastors na kaya mo na yan, wag na natin balikan yan, kaya mo sila. Hindi ganoon. Maling pag-iisip yan.
Diba? Paano kung hanapin sa iyo ng Panginoon yan kapag harap mo sa kapag harap mo sa Kanya? Ano sabihin mo? Eh hindi, ano ko na, pinapanalangin ko, iniiyak ko pa nga eh. Pero wala kang ginawa. Hindi mo sila inabot. Isang miss call, para lang masabi nag-miss call ka, ma-record. Diba? Pero hindi mo inaabot kung paano mo kakausapin yung mga tupang nawala. Kamali sila, nagkamali ang tupa. Hindi, ikaw na lumapit bilang isang ama ng simbahan. Ganun po dapat tayo mga kaproks, mga kapatid. Sa loob ng simbahan, ay dumarating sa punto na sinishake yung ating simbahan. At inaalam ng Panginoon kung sino yung magiging strong at matibay. Paano kung naging weak yung mga iba? Pababayaan mo na lang ba? Diba hindi? Tupa yan. Much more pa, buhay yan. May kaluluwa yan. Diba? Ganun po mga kaproks. Kung ang ginagawa ng Panginoon ng parable na yon, na sinabi niya doon sa mga Pariseo at mga Eskriba na magpatawad tayo sapagkat ang mga tao ay hindi naman talagang perfecto eh. Pero ikaw, tayo, halimbawa, let's say kapatid mo, in flesh, talaga kapatid mo siya, nagkamali sa'yo, patawarin mo. Diba? Bumaba ka. Oo, maaari siguro napakataas lang ang pinag-aralan mo, mataas ang profesyon mo, pero kapag bumaba ka, itataas ka ng Diyos. Magpapalain ka. Diba? Nakakalungkot. Ito, minsan nakakalungkot. May nga nagsasabi sa social media na mas marami ngayon ang nagsisisi kapag lumilindol. Lumilindol, bumagyo, natatawag yung Panginoon. Lord, help me. Tulungan mo ako. Meron pa ako narinig eh. Tama na Lord, tama na. Yung lumilindol, tama na. Ha? Mali. Hanggat walang nangyayaring sakuna, walang nangyayari sa sarili mo, malakas ka, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Magsisi ka. Hindi yung time na mayroong kalamidad o may mangyayari sa buhay mo, nangyayari sa pamilya mo, saka ka sasabihin, Lord, help me. Tulungan mo ako. Magbabago na ako. After ng, tingnan nyo ha, nung nangyari yung COVID, maraming tao ang nag-convert. Sabihin, nagsisi, lumapit sa Panginoon, at dinefine nila yung sarili nila na sinabi nila na ako'y makasalanan, patawarin mo ako, Panginoon, dahil hindi na, wala nakakaalam sa buhay na yun ng COVID eh. Anytime, any place kung nasaan ka, pwede kang mamatay. Diba? Pero after ng COVID, ano nangyari? Nagbalikan. Yung mga ginagawang kasalanan. Sorry to say, ha? So, sorry po, pero yun ang katotohanan. So, social media, dati, mga words of God ang nilalagay. Pero ngayon, diba? Away dito, away doon, bato rito, bato roon. Para para magkasiraan. At masira yung taong yun. Hindi po ganon ang ating Ama. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, lumapit ka sa ating Ama, tatanggapin ka ng buong buo. Rox, malaking kasalanan ko, baka hindi mo lang alam. Gaanong kalaki ang kasalanan mo, mayroon pa bang lalaki ng kasalanan nung namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus? Dinala niya lahat. Ay grabe, di ba? Tandaan mo yan. Kaya ang ating Ama, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, seryosohin mo. Hindi yung sinabi mo lang dahil may sakuna. Ganun po ang ating pong Ama. Welcome na welcome. Kaya po nang nangyari po doon po sa kwento, ay kinuwento ng ating Panginoon. Tinanggap niya, niyakap niya, pinagbihis niya, at minelcome siya sa bahay. Ganun po tayo mga kaproks, mga kapatid. Na kapag tayo lumapit sa Panginoon, yakapin niya ulit tayo at bibigyan niya tayo ng panibagong damit na proteksyon. Hindi literal na damit yung ating pagkatao. Mabaguhin. Diba? Mahirap,
sabi, pero mas sarap naman pakiramdam kapag ikaw ay nasa Panginoon. Mahirap kasi minsan yung iba, hindi mabitawan yung kanilang mga bisyo, mga kanilang ginagawang kasalanan, patago, kalihim, di ba? Pero pag nagawa mo yan, ay, praise God. At tandaan po natin, lahat naman tayo ay harap sa ating Panginoon na nakalista na po ang ating pong ginawa, mabuti man o masama, ginawa natin. Sabi nga, naka-video pa nga eh. Walang lihim na hindi mahayag sa ating Panginoon. Diba? Kanya-kanya lang po tayo ng pagharap natin at nobody na magsasabi sa Panginoon na ligtas. Ligtas na ligtas ako. Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Hindi pwede sabihin sa mga, ay ako ganito ako. Mabuting gawa, ginagawa ko. Ay, hindi ganun. Huwag ganun. Tandaan natin na kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, tatanggapin tayo niyon gaya ng alibughang anak. Basta't iwanan mo lang yung mga nakaraan mo at humarap ka, straight kang humarap sa Panginoon na alam mong wala kang tinatago at wala kang ginagawang kamalian. Nakakalungkot sa ating Pilipinas, di ba? Maraming nangyayari ngayon. Panalangin po natin ang ating bansa. At yung mga nangyayaring corruption nga sa atin ay paano yung prox? Yung mga corruption nyo, bilyon-bilyon ang hinakaw nila. Wala pa rin tayong karapatang magusga. Ang Diyos lamang ang tanging magbibigay sa kanila ng kaparusahan kung nararapat. At kung hindi, wala ka pa rin karapatan magsabi sa kanila kung saan sila patungo. Okay? Tandaan po natin yan mga kaprox, mga kapatid, na tayo po ay nabubuhay lamang sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Yun. So, naway nagkaroon po tayo ng konting pangunawa sa kinuwento at binigay ng talinghaga ng ating Panginoon. At yung parable nga pong yun ay napaka-inam din po na i-apply po natin sa ating po sarili na tayo po ay magpatawad sa ating mga kapatid at yung mga nawawala, hanapin po natin. Ama tayo eh. At yung mga hindi marunong magpatawad, ang Diyos na po ang ihipo at magko-comfort po sa inyo para po maunawaan po ninyo ang ibig sabihin ng ating pong pinag-uusapan. Maraming po salamat sa lahat po ng patuloy po ng inyo pong pakikinig nitong ating pong parable na ito. At so susunod po ay hahango ulit tayo ng iba naman pong parable na sinabi ng Diyos sa atin at ginawang sample para sa ating pamumuhay. Yun. Maraming salamat. Ito yung verse for today po natin. Sabi nga rito, ang sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Diba? Napaka-inam at napakasarap pakinggan na magbalik tayo. Sabihin, tinatanggap tayo. Sinasabi to ng Diyos, magbalik tayo. Hindi ko sinasabi to ang Diyos ang sabi, magbalik kayo. Kayo, tayo. Magbalik tayo sa ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na tayo po ay tatanggapin niya. Magsisilang po tayo at talikdan ng ating mga kasalanan at magtaimtim po tayo. Taimtim po nating ibigay ang ating sarili sa araw-araw na ating pamumuhay. Okay? Yun po yung the best na ating po pwedeng gawin upang tayo makaharap ng diretso at walang palingon-lingon sa ating Panginoon. Amen. So ito po ang ating pong quote for today. Yan. Ito ang quote for today natin. Sabi nga, madaling magpatawad, mahirap ng pakisamahan ang nagkasala sa iyo. Well, oo or pwede. Pero sa Diyos, lahat ay tinatanggap basta kung magsisisi ka at manunumbalik sa Kanya, manunumbalik yan sa Kanya, agad Kanyang yayakapin, mamumuhay ng kasama ng Diyos, gayon tayong
kamahal niya. Ay, true. Totoo yan. Diba? Kapag tayo lumapit sa Panginoon, yun nga, yayakapin tayo ng ating Diyos at bibigyan tayo ng panibagong damit na ating pong isusuot. Yun ang ating pong ating pong proteksyon habang tayo nabubuhay dito sa mundo ito. So, pag-ipot naman natin sa langit diba? Hubad po tayong nakaharap sa ating Panginoon. Praise God! Amen? So, yun po ang ating pong code for today. At salamat din po sa lahat po na patuloy niyo pong pag-support muli sa amin sa session ito. Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Lahat po ng OFW na nakikinig. At hindi po kami mananawa, maging ang inyong lingkod, manawa na magliban o umalis sa amin o tapusin ang itong session nito habang hinihintay natin ng Diyos ay tayo po ay maaaring maglingkod sa Kanya. Amen? So, praise God. Shoutout po sa akin po na si Ria Benesayon at malapit na po ang kanyang birthday ngayong this coming October. So, October 29 na 1 year na siya. Yes! Gas na naman. Yan. At praise God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo. Lahat po nating mga natin sa buhay. Atin po nating laging panalangin. Isama sa ating panalangin. At nawa ang aking pong panalangin naman po sa lahat po ng OFW ay ingatan po kayo, gabayan, patnubayan at lagi po kayong samahan ng Diyos sa lahat po ng oras at may pagkakataon ay lagi kayo po magpagamit sa ating pong Panginoon. At hindi man ay manalangin kayo at lagi niyo po tandaan na magpasalamat sa umaga hanggang sa pagtulog, magpasalamat kayo sapagkat ayun ang ninanais ng Diyos na siya ay bigyan ng papurihan. Amen po. So, tayo po lahat ay pagpalain at manawa ay maging masagana ang ating buhay at ingatan tayo ng Diyos sa araw-araw natin. Kaya ito ang EJMI Online Music Radio. Adios.